lahat tayo ay nakarinig na ng mga kalapating umuuwi. Ngunit narinig mo na ba ang tungkol sa isang umuwing penguin? Noong 2012, ang retiradong 71 taong gulang na si Joao Pereira de Souza, na nakatira malapit sa baybayin sa timog ng Rio de Janeiro, ay nakakita ng isang Patagonian penguin sa baybayin. Ang kawawang nilalang ay puno ng langis at nagugutom. Inuwi ni de Souza ang penguin, nilinis, binigyan ng sardinas, at inalagaan hanggang sa gumaling ito. Sa proseso, ang dalawa ay bumuo ng isang espesyal na samahan, at pinangalanan ni de Souza ang matapang na ibon na Dindim. Sa kalaunan, lumangoy ang munting penguin sa paglubog ng araw. Sabi ng mga kapitbahay ni de Souza, iyon na ang huli pagkikita nila ng kanyang mabalahibong kaibigan. Ngunit ilang buwan pa lang ang lumipas, isang masayang Dindim ang bumalik na naglalakad patungo sa bahay ni de Souza. Nagbubunyi sa tuwa, at ikinakaway ang buntot nito na parang aso. Sinasabi ng mga biologist na ang mga penguin ay kilala sa paglilipat ng libu-libong milya bawat taon, pagpapakain, at pag-aanak sa pagitan ng mga kolonya. Ngunit hindi pa sila nakakarinig ng isang penguin na nagkakaroon ng ugnayan sa isang tao. Sinabi ni de Souza, "Mahal ko ang penguin, na para bang ito'y aking sariling anak, at naniniwala ako na mahal din ako ng penguin." Sa nakalipas na ilang taon, bumabalik ang penguin upang bisitahin ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Taon-taon, dumadating ito sa Hunyo at umaalis ulit ng Pebrero. Alam mo ba na nagsasalaysay ang Biblia tungkol sa mga ibon na nagligtas ng buhay ng isang tao? Dinalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne sa umaga, at tinapay at karne sa hapon, at siya'y uminom sa batis. Unang Mga Hari 17, versikulo 6.